Sa isang maliit na bayan, nakatira ang isang batang babae na nangangalang Karen. Mahirap lamang sila. Wala siyang sapatos na sinusuot, kaya kung saan-saan na lang siya natitinik at natatapilo. Hindi nagtagal nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang inay, kaya buong magdamag si Karen nag-aalaga nito. Isang araw nang naglalakad si Karen pauwi, ay nakakita siya ng kahon na may pulang sapatos. Nagustuhan ni Karen ang sapatos, kaya inuwi niya ito sa kanilang bahay. Pagdating ni Karen sa bahay ay hindi natuwa ang kanyang nanay nang makita ang pulang sapatos. Karen, hindi mo dapat kinukuha ang mga sapatos sa daan. Baka tayo nagpamayari niyan pag nanakaw ang ginagawa mo. Eh di dapat po, iningatan nila to. Pasensyahan lang tayo, gusto ko sapatos na to. Hay nako Karen, alam ko naman mahirap tayo pero hindi ka dapat kumukuha ng sapatos sa daan. Nalungkot si Karen pero hindi niya kayang malungkot ang kanyang nanay at nangangking hindi niya susuotin ang sapatos. Lumipas ang mga araw, lagi pa rin tinitignan ni Karen ang pulang sapatos. Hindi talaga ko naintindihan ni nanay. Kung iniwan na to sa labas, malamang hindi na to gagamitin. Pagkalipas ng isang linggo, pumanaw na ang nanay ni Karen dahil sa lubhang sakit nito. Labis na nalungkot si Karen. Pero kakaiba ang sumunod na pangyayari. Sa libing ng kanyang nanay, sinuot niya ang pulang sapatos. Napansin ng lahat ang sapatos ni Karen, pero wala siyang pakialam. Paborito niya ang pulang sapatos. Bigla na lang may matandang babae, mabait at mapagbigay, at napasya rito na ampunin si Karen. Papatirahin mo kita sa bayo, papakainin. Naku, ba't ka pulang sapatos sa libing ng nanay mo? Barin mo yan. Ayoko nga. Paborito ko ng sapatos. Ay naku, bibilan mo lang kita ng sapatos. Nalungkot si Karen na iniwan ang sapatos. Inaalagaan ng matanda si Karen at binilhan ito ng bagong sapatos. Ngunit, kaya munggi ang kulay nito. Bakit kasi ayaw nilang pasot sa akin yung paborito kong sapatos? Susuot ko rin yung balang araw. Paglipas ng ilang taon, naging dalaga na si Karen. Isang maganda at kaaya-ayang dalaga. Pero kahit dalaga na siya, sobrang tikas pa rin ng kanyang ulo. Ayoko niyan! Gusto ko ng juice. Nakakasama yung juice sa katawan ko. Mamatay na lang ako kasi sa iinom ako niyan. Karen, mapupuntahan tayong living at huwag mong susundin mo pulang sapatos niya. Kinabukasan, may pupuntahang libing ang matanda. Pumunta sa kwarto si Karen at tinignan ang mga sapatos. Ngunit kinuha at sinuot pa rin niya ang pulang sapatos. Tinago muna niya ito para hindi makita ng matanda. Sa sementeryo, pinag-uusapan at pinagchismismisan ng mga tao ang pulang sapatos ni Karen. Napansin ito ng matanda at siya'y nagalit. Hinila niya si Karen paglabas ng sementeryo. Pakatigas ng ulo mo. Sinuot mo naman yung pulang sapatos. Ano bang problema mo? Bakit ayaw mo makinig? Sapatos ko to, kaya susuotin ko to. Isang sundalo ang dumaan habang pauwi sila Karen at ang matanda. Nilapitan sila ng sundalo. Lumuhod ito sa harap ni Karen at binulong sa sapatos. Ano pong ginagawa niyo? Wala naman.
maganda lang sapatos mo kaya mas marunong ka siguro sumayaw. Anak, Karen, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito. Natuwa si Karen sa sinabi ng sundalo at nagsimulang sumayaw hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sarili. Hanggang sa palayo na siya ng palayo habang sumasayaw. Nakarating siya sa kagubatan at nasugatan ang kanyang mga paa sa matataas na damo. Nabuhad ang sapatos pero patuloy pa rin itong sumasayaw. Nalungkot si Karen. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay nila at sumunod ang sapatos sa kanya. Nung nakita ng matanda na nakauwi na si Karen, hindi mapigilan ang saya niya. Inaalagaan niya ito, pinakain, inasikaso at pinahinga. Dahil sa mga dinanas ni Karen, patuloy siyang nanalangin at nangako na maging kontento sa mga bagay na mayroon sa kanya. So ayun, natutunan mo na ang iyong leksyon. Sana wag ka na maging sutil.